Hello guys, welcome back to my channel. I was planning to share a story with you all, but it's actually quite long and I don't want you to get bored. I started recording, but then I deleted it because I realized it might be too much for a story time video. The story is called Reaching for the Stars. It's about friendships and chasing dreams, but I'll save it for another time, maybe when I'm feeling extra lucky. My plan was to narrate it in a dramatic setting with a spotlight shining down on me as I read from a book. I even imagine hiring someone to bring the characters to life, but that's a pretty lofty goal and need to spend a lot of money to make that happen. And I'm not sure if it'll happen anytime soon. Or if I'm lucky, maybe I'll even get to hire an animator to turn the story into a series animation. But for now, that's just a dream. Maybe in my last video, I'll share a sneak peek of the epilogue or a chapter 1. But be warned, it might be a bit cheesy, so feel free to skip it if you're not into that. I actually wrote this story during the pandemic, but the idea has been brewing in my mind since I graduated from high school. I started writing it out of boredom when I had to take a break from college due to financial issues. Now that I've finished writing it, I just need to edit and bring it to life. But that's a big task. This novel isn't going to be a formal, polished piece of writing. It's just something I came up with using my imagination. There's no specific format or structure. It's just a free flowing story, but I hope that one day we'll be able to make this wildest dream a reality. Kumukulog, kumikidlat, nakasabay ng malakas na pagbuhos ng ulan. Nagangalit ang langit at sabay-sabay na nag-iiyakan ang magkakaibigan. Sa sobrang takot na baka sila ay mapahamak o dahil nagsisisi kung bakit sila tumakas. I don't wanna die now. I have a lot of dreams that I need to accomplish pa. Ani Shaina na kanina pa tumitili at umiiyak. Me too. Pagsasang-ayon ni Misty. Magiging maayos rin ito guys. Hindi tayo pababaya ng nasa taas. Ani Faith. Okay guys. Walang bibitiw kahit anong mangyari. Okay? Ani Barbara. Tinitigan ni Barbara si May. Tahimik lang ito at nanginginig. At nang hindi na siya nakatiis pa, ay tinanong niya ang nabanggit. May, are you alright? Pagtatanong pa ni Barbara. Maya-maya'y bakas na ang iyak nito. Sabay sabing, kung hindi sana tayo naging suwail to our parents, hindi tayo magiging ganito. Hindi mangyayari sa atin ang lahat ng to. Si Min ang pinakamahinhin at pino sa grupo at siya rin ang laging napipilitang sumama.
Pero dahil mahal rin ito ang mga kaibigan at may pangarap na iisa na tulad nila, kaya napilitan itong sumama. Lumakas ng lumakas pa ang iyak nito hanggang sa isang higanting alon ang lumamon sa barkong sinasakyan nila. Makakaligtas pa kaya sila? Abangan. Chapter 1. 5 years later. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Maine ang mga pangyayari. Umiiyak siya na takot at pilit siyang pinapakalma ng kanyang mga kaibigan hanggang nilamon silang lahat ng malaking alon. Ang mahigpit na pagkakahawak ng magkakaibigan ay nawala at hindi na niya alam pa ang mga nangyari. Dahil dumilim na ang kanyang paningin, wala na, ani niya. Nasa ospital siya nang nagising nung time na iyon. Buhay siya. Lumingalinga siya sa paligid. Wala ang kanyang mga kaibigan. Naiiyak na naman siya nang mayroong pumasok sa loob ng kwarto. Anak, gising ka na? Nagkandautan na sabi ng mama niya. Tinawag na nito ang doktor at binalikan siya. Anak, huwag ka muna masyadong malikot, okay? Nakatitig lang siya sa ina at humikbi. At umaksyong yayakapin ng ina. Nakuha naman ng ina ang ibig sabihin nito. Niyakap nga niya ito. Sorry ma. Paghingi niya ng pasensya. Shh! Pagtigil ng kanyang ina. Okay na. Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ang mahalaga, nandito at buhay ka. I love you. Sabay halik sa noo niya. Naiiyak na naman siya sa isiping napakabuti ng kanyang mama. Pero bakit nagawa niya itong suwayin? Ma, nasan sila? Tanong niya na ang tukoy ay ang mga kaibigan. Tumahimik ang ina niya at umayos ng upo. Anak, ayaw ko muna sanang pag-usapan ito dahil baka hindi naputol ng ina ang sasabihin dahil nagsalita na siya. Ma, gusto ko pong malaman dahil mas lalo po akong hindi matatahimik kung itatago mo po sa akin ito, ani niya. Okay. Hindi sila matagpuan ng mga rescuer. Silang 4, kabilang sila sa nawawala. Humagulgol na naman siya at niyakap ang ina. Maine! Lumingon si Maine at si Jeff yun, ang kanyang boyfriend. Here's your coffee. Hey Jeff, you're here, ani niya sa sobrang saya na dinalaw siya ng boyfriend. Dumaan lang ako para ibigay yan and flowers. Gusto lang kitang makita, ani Jeff. Masyado mo naman akong bini-baby. Thank you, ani niya na hindi pinahalata na gusto na niyang tumalon sa tuwa. Ngumiti lamang ito
at hindi na rin ito tumagal at nagpaalam na. Si May naman ay busy na sa pag-manage ng isang restaurant na pag-aari nila. Medyo humihina nga lang ang benta nila ngayon nang dahil na rin sa pandemic na kinakaharap ng buong bansa. Naisip niya, nasa na kaya ang mga kaibigan niya? 5 taon na rin ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin matagpuan at nagpaparamdam ang mga ito. Ngunit malakas pa rin ang kutob ni Maine na buhay ang mga kaibigan niya at pinapanalangin niyang kung nasaan man ang mga ito napadpad, sana ay nasa mabuti silang kalagayan. Sa kanilang 5 magkakaibigan, siya lamang ang maswerteng nakauwi sa pamilya simula ng kanilang aksidente. Isa na siyang sikat na vlogger, nagko-cover ng songs, at minamanage nga niya ang restaurant nila. Pero until now, wala pa rin sila. Someday, magiging buo ulit tayo, ani niya sa isip. Sa kabila ng pagiging busy ni Maine, ay binibigyan pa rin niya ng time ang mga kaibigang hanapin ang mga ito, na balang araw ay magkikita sila ulit ng mga ito. Kaya naman, kumuha siya ng isang taong maghahanap sa kanyang mga kaibigan, kahit na nga ang mga magulang ng mga ito ay sumuko na sa kakahanap at pinaniwala ang mga sarili na wala na ang mga ito, na baka raw kinain na ng pating, ngunit siya ay iba. Dahil pinaniniwalaan niyang buhay ang mga ito at nahihiya lamang magpakita at may gustong patunayan sa sarili. Dahil ganon ang pagkakakilala niya sa kanyang mga kaibigan. Nasaan na ba kayo? Tanong niya sa sarili at sabay tingin sa mga ulap at pumikit. Natigil lamang ang kanyang iniisip nang mag-ring ang kanyang phone. Imbis na sagutin, ay tinitigan lamang niya ito hanggang may humablot sa cellphone na kanyang hawak-hawak. Doon lamang nabuhay muli ang kanyang dugo. Abay, magnanakaw! Sigaw niya. Si Maine ay matatakutin, iyakin, at mamon ang puso. Ngunit once na naagrabyado na ito at alam niyang nasa tama ito, ay hindi siya magdadalawang isip na lumaban. Hinabol nga niya ito ng naka-heels. Nang nakaisip ng paraan, hinubad niya ang sandals na 3 inches at itinapon sa ulo ng nag-snatch ng phone niya. Tumama ito sa ulo at tumugo. Naawa naman siya ng kaunti. Pero not this time. Nilapitan niya ito at sinipa pa. Hayop ka! Hinawakan nito ang dumudugong ulo at sabay namang dumating ang mga pulis na tinawagan ng mga taong nakasaksi. Kinuha niya ang phone at akma pa sanang sisipain ng snatcher ay pinigil na siya ng isang pulis. Hayop ka! Hindi ka na lang nanghingi. Baka bibigyan pa kita. Alam mo napaka-importante ng mga numbers dito. Alam mo pa yun? Nakauwi na siya at tinawagan ng mami niya sa nangyari. Anak, okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ng mama niya. Opo ma, nakauwi na po ako. Saan pa ba kayo at sabay na rin sana tayong mag-lunch? Ani niya. Sige anak, pauwi na rin naman ako. Ani nito at nagpaalam na. Imbes na ang yaya niya ang magluluto, kinuha niya ito at siya ang nagluto ng paborito nila ng mama niya, ang sinigang na hipon. Tiyak, magugustuhan ito ng mama niya at siya pa ang nagluto. Gumawa rin siya ng rellenong bangus. Hindi niya alam kung ano ang nakain. Bakit parang tinutulak siya ng sarili na magluto ng mga oras na iyon. Tapos na siyang magluto at nakaredy na rin ang mga ito. Hinihintay na lang niya ang mama niya. Nasa punto siya na paghihintay na mag-ring ulit ang same na number na nakarehistro kanina. Naisip niya ang mga kaibigan at dali-dali itong sinagot.
Hello? Dumating ang mama niya at naibaba na rin niya ang cellphone nang abutan siya nitong umiiyak. Nakatulong ko siya ng mga oras na iyon at humahagulgol. Hindi niya lubos maisip ang mga nangyayari. Hindi niya napansin ang ina nang dumating ito. Bagkus, nalaman na lang niya nang magsalita ito at hinawakan ang kanyang likod. Anak, are you alright? Anong nangyari? Takang tanong nito. Ma, I'm so happy. Habang lumuluha ang mga mata. Lalong naguluhan ito dahil kung masaya ito, bakit ka umiiyak? Ba't ka ba umiiyak tapos sasabihin mong masaya ka? Ma, kinuha akong endorser ng Sunsilk. Hani niya. Natutup nito ang bibig. Oh, really? Congrats, anak! Congrats! Nang matapos ang iyakan, ay kumain at masayang pinagsaluhan ang kanyang inihain. Sila lang dalawang mag-ina ang nasa bahay, kasama na ang kasambahay na si Aling Kusing. Matagal na itong naninilbihan sa kanila, simula pa noong kabataan niya. Ang papa niya naman ay nasa abroad at isa itong engineer, kaya madalang itong makauwi sa kanila. Pero madalas naman itong tumatawag sa kanila. Malayo man ang kanilang ama ay hindi sila nawawalan ng komunikasyon sa isa't isa.